Para kay Larry Bird, may simpleng prinsipyo lang sa basketball at sa buhay. Huwag kang aatras. Kailangan mong ipaglaban ang pinaniniwalaan mo dahil kapag umatras ka, nawawala ang respeto ng tao. Sa court man o sa totoong buhay, kailangan mong harapin kahit sino man ang gustong sumubok o makipagbanggaan. Kapag tiningnan mo si Larry Bird, parang hindi siya papalag at hindi rin intimidating. Kaya may mga manlalaro sa NBA ang nag-aakalang pwede siyang bastusin o i-trash talk. Pero kapag na-trigger si Bird, siguradong may instant revenge na darating. Pag-usapan natin ang 6 na pinakamatitinding paghihiganti ni Larry Bird. Sa first round ng 1991 NBA Playoffs, nagharap ang Boston Celtics at Indiana Pacers. Sa mga panahong ito, si Larry Bird ay nasa dulo na ng kanyang karir dahil sa kanyang matinding back injury na nagpapahirap sa kanya bawat laro. Sa katunayan, bago ang Game 5 ng series, sinabi ng isa niyang teammate na kahit na simpleng pagsusot ng uniform ay nahihirapan si Bird. Ganito katindi ang sakit na nararanasan niya. Pero dahil tabla ang series sa tig-2 panalo at noon ay best of 5 lang ang first round, kailangang ibigay ni Bird ang lahat ng natitira sa tangke niya. Nasa Pacers naman si Chuck Person na kilala bilang The Rifleman. At sa liga ay rivals ang dalawa na palaging nagbabato ng maanghang na salita sa isa't isa. Isang insidente dito bago ang isang Christmas Day game. Sinabi ni Person sa media na paborito niya ang mag-bird hunting at nang makarating ang komentong iyon kay Bird, hindi niya ito pinalagpas. Nang magkaharap ang team nila, tumira si Bird ng 3-pointer sa harap ni Person na nasa bench noon at bago maipasok ang tira ay lumingon si Bird sa kanya sabay sabing Merry f***ing Christmas. May history ang dalawang ito kaya mas naging matindi pa ang elimination game. Sa unang 4 na laro ng serye, dikit at entertaining ang laban. Pero sa Game 5, may 4 na minuto na lang ang natitira sa first half nang mangyari ang hindi inaasahang insidente. Nang mag-dive si Bird sa loose ball pero naihampas nito ang kanyang mukha sa sahig kaya't kinailangan niyang bumalik sa locker room at dito na pag-alaman na nabasag ang kanyang cheekbone. Kaya't walang choice ang Celtics kundi maglaro na wala si Bird. Ginawa ng Boston ang lahat para pumalag sa laban pero halatang nahihirapan sila sa pagkawala ni Larry. Samantalang nag-e-enjoy si Chuck Person na wala si Bird na nag-aangas na agad at iniisip na makakapasok ng Pacers sa susunod na round. Ang hindi niya alam, pinapanood ni Bird ang laro sa locker room at nang hindi ito makatiis sa kayabangan ng Pacers, 3 minuto na lang ang natitira sa third quarter ay bumalik ito sa court para patahimikin ng Indiana. Parang eksena sa isang pelikula ang paglabas nito mula sa tunnel habang nagsisigawan ng mga fans na nagbigay ng standing ovation. Sinabi ng mga doktor na posible pa umanong may brain injury siya pero hindi nagpapigil si Larry. Ang kanyang heroic effort ay nagpaalab sa Celtics at kinuha ng Boston ng panalo. Tinapos ni Bird ang laro na may 32 points at binuhat ang Celtics papasok sa sumunod na round. Ang susunod na kwento ay nang ipakita ng veterano sa baguhan kung sino ang boss sa loob ng court. Noong March 1992, nagharap sina Larry Bird at Drazen Petrovic. Sa larong ito, nagliyab si Petro na may 65% mula sa field, perfect mula sa 3-point line na nagpayamot kay Bird at sa Celtics. Tumira rin si Petro ng dagger 3-pointer na tuluyang nagbaon sa Boston. Umiscore si Petrovic ng 39 points at kinuwang panalo kontra Celtics. Sa mga panahong ito, mabilis ang pagsikat ni Petrovic at nang muling magharap ang kanilang mga teams, ipinaalala pa ng pre-game show kung paano dinurog ni Petro ang Celtics sa huling paghaharap. Who's going to guard Drazen Petrovic? Last time out against the Celtics, a career-high 39 points. He certainly is a big factor. And the way he was shooting in the Celtic game up there in Hartford, no one could guard him. An amazing night for Drazen Petrovic. About 4 minutes to go in the first quarter, he hit a 3-pointer, and as he was backtracking, he got into Larry Bird's face and was talking some good trash. Now, Bird's not someone that you normally want to taunt, but Ang lahat ng usap-usapan at hype ay patungkol kay Petrovic at siguradong naririnig ito lahat ni Larry Bird na naglalaway makaganti. Sa kanilang muling paghaharap, si Bird naman ang nagliyab na nagtala ng 25 points, 9 assists at 9 rebounds.
At sa tindi ng pagdepensa ng Boston kay Petro, halos hindi ito nakatira. Ni hindi man lang dumikit ang stats niya sa kanyang huling laro na nagtapos lamang na may 12 points. Kung hindi mo kilala si Drazen Petrovic, para itong Stephen Curry ng 90s pero maagang binawian ng buhay bago pamabot ang prime dahil sa car crash. Si Bill Laimbeer ang sinasabing pinakamaduming maglaro sa NBA at matagal na rin kinamumuhian ni Bird at Laimbeer ang isa't isa. Mainit ang kanilang rivalry na laging nagkakapikunan tuwing naghaharap. Pero sa isang partikular na laro, nakuha ni Bird ang kanyang revenge. Ito ay Game 2 ng 1985 Eastern Conference Semifinals sa pagitan ng Pistons at Celtics. Nang sadyang sinasaktan at sinisiko ni Bill Laimbeer si Bird simula pa lang ng laro. At tila gusto niyang pilayan si Bird na nagresulta pa nga sa pagbuka ng sugat sa baba ni Bird. Ang ginagawa na ito ni Laimbeer ay hindi magandang desisyon dahil kung si Bird ang target mo, hindi siya yung tipong manlalaro na pagbibigyan ka lang. Mula nang masaktan siya, hindi na nagbibiro si Larry Bird. Sanay ito sa pisikal na laro pero iba pag sinasadya kang pilayan. Kaya tinuruan niya ng leksyon ng team na tila nakawala sa hawla ang Angry Bird. Sa second half ng laro, umiskor ito ng 31 points at tinapos ang game na may 42 points na dumurog kay Laimbeer at sa Pistons. Noong freshman si Larry Bird sa Indiana University, sinasabing binubuli siya ng mas mga senior sa kanya sa team. At may isang player na nagngangalang Kent Benson na starting center noon ang laging pinagtitripan si Bird at binibigyan ito ng hard time dahil siya ang bagong salta sa team. At isa umano ito sa dahilan kung bakit hindi siya nagtagal doon at kalaunan ay lumipat sa Indiana State. Fast forward taong 1985, nasa Celtics na si Bird habang si Benson naman ay naglalaro sa Pistons. Ito na ang pagkakataon ni Bird para makaganti pero habang nagngangalit si Bird, si Kevin McHale naman ang ganado na dinurog ang Detroit lalo na si Kent Benson. Napansin naman ni Larry na mainit si McHale sa laro at hirap na hirap si Benson na bantayan siya. Kaya't sinabihan ni Bird si McHale na ituloy lang ang pagpapahirap kay Benson at paulit-ulit na binibigay ni Bird ang bola kay McHale habang pinapanood itong kawawain si Kent Benson. At dahil hindi nga mapigilan, humingi na ng tulong si Benson kay Laimbeer pero hindi pa rin nila ito kinaya. At sa tindi ng kanyang nilaro, nabasag ni McHale ang franchise record na umiskor ng 56 points at karamihan sa puntos na ito ay si Kent Benson ang bantay niya. Natuwa si Bird sa pagdurog ni McHale kay Benson para sa kanya pero hindi pa tapos si Larry kay Kevin. Dahil sa 56 points ni McHale ay nabasag ang kanyang Celtics record na 53 points. Matapos ang laro, sinabi ni Larry kay McHale na dapat pinilit nitong maka 60 points. Sumagot naman si McHale ng hindi na kailangan dahil hindi rin naman magtatagal ang record niya. Larry, after the game, kiddingly told Kevin, you should have gone for 60. He said, you should have kept going because that may not last. At dahil hindi nakapag 60 points si McHale, gusto ni Bird mabawi ang record at pumasok sa isip niya na bakit hindi na lang siya ang gumawa ng 60. Isang linggo lang ang lumipas, agad binawi ni Bird ang record nang maghatid ito ng isang masterclass performance laban sa Atlanta Hawks nang umiskor ito ng 60 points na binawi ang franchise record para sa most points sa isang laro. Sa tindi ni Larry, walang ligtas kahit pa ang mga kakampi. Sa isang laro noong 1987 sa pagitan ng Boston Celtics at Chicago Bulls, sinubukang bantayan ni Michael Jordan na baby pa noon si Larry Bird. Pero hindi ito nagtagumpay dahil mabilis lang siyang inaatake ni Bird sa poste. Kaya't nagdesisyon ng head coach ng Bulls na si Doug Collins na magpasok ng mas malaking player para bantayan si Larry. At dito naman pumasok sa loob ng court ang forward na si Ben Pocket na mas lalo pang nagbaon sa Chicago dahil inakala ni Bird na isa itong pangiinsulto. Pagpasok pa lang ni Pocket para bantayan siya, sinigawan ni Larry si Doug Collins. Ben Pocket, are you f***ing kidding me? Wala namang pakialam si Bird kung sino ang bumabantay sa kanya pero ang dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ni Larry ay dahil ayaw nito na white guy ang bumabantay sa kanya dahil para dito ay disrespect yon sa laro niya. Hindi niya naman pwedeng pabalikin sa bench si Pocket kaya naisip ni Bird na paglaruan na lang ito.
circle, fakes on Poquette, gets to the lane, fadeaway shot, good. Two lead, Celtics on the attack. Bird has it right corner, he fires, rimming left against Jordan. Bird pops and shoots from the right side and nails. Sa laro, nagpakitang gilas si Bird na nagtala ng 41 points at ipinakita sa Bulls na hindi dapat i-disrespect ang laro niya. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.